sa inyong lahat. For today's vlog guys, i-share ko lang sa inyo guys kung ano yung pinagdaanan kong medical examinations. So, magbibigay rin po ako ng tips para makaiwas kayo guys sa mga infections, kung ano ba yung maaaring gawin para hindi po kayo magkaroon ng mga ganun na mga infection at para po makapasa po kayo fit to work kayo papunta po sa bansang gusto niyo pong puntahan. So, lahat po ng mga OFW guys ay dumadaan po sa medical examination. Mag-disclaimer po ako, hindi po tayo same ng mga training at saka mga seminar po sa OWA kasi iba-iba yung mga trabaho ng ibang OFW at saka iba-iba rin yung bansa na pinupuntahan nila. Sa OWA seminar kasi guys, pag Saudi Arabia ka, ang ituturo po talaga sa OWA is yung basic Arabic words, tapos pag pre-departure orientation naman, is ano ba yung mga bawal, ano ba yung pwede mong dalhin pag ikaw po ay pupunta po dito sa Saudi Arabia. So, yung iba kasi is pa-Hong Kong sila. So, iba naman yung ituturo din sa kanila guys. So, yun yung kaibahan po sa training at saka sa seminar. So, yung medical examination, the same lang naman talaga siya guys. Kahit naman po papasok ka sa trabaho, di ba? Mag-a-apply ka po ng trabaho sa Pilipinas is dadaan ka ng urinalysis o yung urine test at saka blood test. So, para po maiwasan ang urinary tract infection, magbibigay po ako ng tips tungkol dyan. Ang una po talaga na dapat gawin para maiwasan ang urinary tract infection guys is uminom ka talaga lagi ng tubig po. Change your lifestyle din kasi pwedeng nakuha mo siya sa mga iniinom mo or sa mga kinakain mo po na nakakasama talaga siya guys, which is magiging apektado din yung yung kidney mo. Kaya nagkakaroon ka ng mga infections. At the same time, huwag ka pong makipagsiping kung kanino-kanino lang kasi nata-transfer po yung urinary tract infection. Kasi nagmi-meet po yung urine at saka yung sperm sa ureter. Lalabas siya guys. Isa lang pwedeng labasan nila guys. So, pwedeng ma-transfer siya sa iyo kasi may penetration po na nangyari or nagsiping po kayo ng partner mo. So, pwedeng makukuha ka ng UTI sa kanya at the same time guys, pwede din makakuha ka ng sakit sexually. So, hindi ko na siya i-broad guys. The next day. Para po ito sa mga babae. Hindi po tayong magpalit ng sanitary napkin. So, wag po nating hayaan na umabot po siya ng 9 hours. Maximum po niya is 4 hours. Dapat magpalit ka na guys kasi mayroon na mga bacteria build up na po lalo na pag nire-regla tayo or magkakaroon ka ng infection. So, yung napkin din guys, piliin mo yung comfortable ka. Ako guys is allergy rin ako sa ibang brand ng napkin. So, nagnanapkin ako ng yung comfortable talaga ako. Tips ko pag may regla tayo. The next day. Regarding naman po sa blood, kasi pag blood test guys, meron kasing inheritance. High blood ka or relax ka lang po pag nagpapacheck kasi minsan kasi ang dahilan kung bakit tumaas po yung BP mo is masyado kang kinakabahan or masyado kang natakot na kukunan ka ng dugo, di ba? 1 vial lang naman yun guys. Kagat lang naman ng langgam, so huwag kabahan, huwag masyadong matakot sa karayong. As po yung blood pressure natin kasi takot na takot ka. So, yun ang nangyayari. Huwag relax lang pag nagsasan ka ng medical exam para hindi ka po magka-problema. Hindi pa naman tutuloy sa abroad pag marami pong problema yung medical examination mo. May mga waiver, okay, open ko sa inyo lahat. Meron pong mga waiver, pero hindi ka rin po makakaalis agad-agad. Kasi kailangan talaga din i-clear. Halimbawa, pag UTI ang problema mo, so kailangan ma-clear po siya. Mawala man lang yung UTI mo guys. So, yun po yung totoo. Iba din yung kung halimbawa sexual yung naging sakit mo.
Meron namang mga gamot pero 'pag HIV na wala yung pag-asa guys. Hindi ka talaga po makakapag-abroad ka. Third tips, huwag din mahiya guys kasi normal talaga guys 'pag, nag-a-abroad po or kahit po hindi po kayo mag-abroad is chine-check talaga yung mga puwet. Yung patutuwadin ka talaga ng doktor guys para po makita po kung, may almoranas ka ba or minsan din nakikita din kung may tumutubo ba doon sa ano natin, sa mga puwet natin guys. Meron bang genitalia warts kasi minsan, may tumutubo din lalo na po 'pag, nagkasakit ka, nahawaan ka po ng, kasiping mo. So yun yung totoo guys. Kaya, normal talaga guys na pinapahubad at saka yung meron bang cyst, dede natin or yung boobs po natin. Gawa po talaga siya sa medical exam. Hindi po madaling mag-abroad guys kasi sa medical exam pa lang, pag babagsak ka sa medical exam, hindi ka pa matutuloy. At minsan din 'pag, may mga positive ka na masakit sa medical exam, kailangan mo rin bumili ng sarili mong gamot. Merong mga agency na nagbibigay sila ng, assistance. Puwedeng, bumili ka rin ng gamot, through doon sa assistance ng agency pero yung kasing naging kasamahan ko doon sa accommodation, sila talaga yung bumibili ng gamot nila guys kasi mataas po yung blood sugar nila. Regarding naman po sa blood sugar, kasi sa blood test po siya, merong iba guys na sa lifestyle, kaya nagka-diabetic kasi ang lakas uminom. Diba yung beer is, yun din yung isa guys, yung beer kasi is talagang sugar siya, maraming sugar content. Yung iba naman din is, hereditary siya guys. So, wala tayong magawa pag hereditary siya guys. Later on, lumala po yung diabetes mo guys. Isa din sa mga maititip ko, be honest, lalo na po pag nag-IUD, mayroon kayong IUD, nagpakabit kayo ng IUD guys. Alam niyo naman siguro kung ano po yung IUD. It's a type birth control para hindi ka mabuntis. Sa ibang bansa, may mga instances po na nagkakarga talaga guys, may ipapakarga sa iyo yung amo mo na mabigat. Halimbawa yung tubig, yung bigas. Ikaw yung magbubuhat nun, so maaari pong magasgas yung mattress mo or yung cervix po kasi nagbubuhat ka. At saka overwork rin, kaya dapat talaga guys, maging honest ka sa doktor na may pinakabit ka na IUD para tanggalin siya guys. Para po hindi magasgasan, hindi ka makaproblema kasi alam niyo ba na naka-cancer yung ano guys, yung IUD pag nasugatan ka sa loob. So maaring magka-cancer, maaring magka-infection ka or yun mag-develop yung mga bacteria. So maaring yun ang naging rason bakit naging internal bleeding, may bleeding na nangyayari sa iyo. So yun po yung maititips ko po sa inyong lahat. Lalo na po yun sa mga babae. At mayroon din bone screening, so bawal mangdaya ng edad guys. Mas better na maging honest ka lang talaga sa edad mo kasi may bone screening po, may mga bansa po na hindi nila tinatanggap yung isang OFW or yung aplikante o yung katulong pag wala pong bone screening kasi nadadaya kasi yung papers. Pero pag bone screening na kasi ang titignan, so accurate siya guys. At sa teeth din, pwedeng madaya rin siya guys kasi pwede namang sabihin na naubos na yung ipin mo, 'di ba? Wala na yung mga molars mo, tanggal na siya kasi nasira na, 'di ba? So yun, may mga ways po, may mga paraan para malaman kung ilang taon ka na, ano ba talaga yung sakit mo. Tips. Merong waiver
dito sa Saudi Arabia guys, huwag ka na lang po pirma, mas mabuti pang umuwi ka po. Para hindi po maging mitya ng buhay mo yun. Kasi guys, hindi talaga basta-basta mag-abroad. Yun talaga yung maitito. Hindi po siya katulad ng gusto kong umuwi, pauwiin niyo na ako. Hindi siya ganun. Marami ka pang pagdadaanan. May mga tama pang proseso. So, hindi naman po basta-basta lahat, basta-basta natutulungan. Ang hirap po makahingi ng tulong po. At saka yung COVID-19 pa ngayon guys, napakahirap po na umuwi ka. Kung meron man pong positive dyan sa result ninyo, lalo na yung pupunta po dito sa Saudi Arabia or sa ang bansa ka guys, huwag na lang talagang ipagpilitan guys kasi hindi po talaga madali. Yun lang talaga yung masasabi ko, hindi madaling mag-abroad. So, sana is may natutunan kayo sa content ko ngayong araw at maraming salamat po sa lahat po na nagsusuporta. Bye!